Christian world, I accept that explanation with the supporting verses. So, hindi na po yun masyadong i-discuss pa mo kasi ito naman ay tinatawag na non-essentials. Kasi ito po naman yung hindi nagsasabi patungkol sa kaligtasan. Ito lang po yung pagbalik ng Panginoon. Kasi ang tatlo po nito, from post, mid, at saka pre-tribulation, ay meron pong mga kanya-kanyang verses na pinanghahawakan. But we believe na babalik po ang Panginoon sa langit lang, sa alabaan lang siya. Unang ay itong tinutukoy po dito na fallen asleep. Then, doon naman na yung buhay ay sasalubong sa Panginoon Jesus. So, clear po tayo doon. Yung kalan ng Paul sa mga taga-Thessalonian. Ngayon, ating pong pakay ay dito po sa 1 Corinthians 12:1. Ito po ang sabi, I do not want you to be ignorant, sabi po ni Paul, okay, patungkol po sa spiritual giftings. Ulitin po natin. Saan daw na hindi tayo maging ignorante? Spiritual gifts. Dahil kasi pagdating sa spiritual giftings, sa mga taga-Korinto, ito po ay isang tinatawag na misuse ang kanilang paggamit. Maging hanggang ngayon, mayroong naniniwala na kung hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka baptized ng Holy Spirit, hindi ka saved. So yan po ay wala sa Bible. So hindi na po tayo mag-discuss pa dyan dahil lahat ito ay spiritual giftings na binigay ng Holy Spirit sa atin. Okay, clear po tayo doon. Kaya pag mag-discuss about kaligtasan sa pag-speaking in tongues, kita mo, ito lang pag-speaking in tongues ang kanila laging tinutukoy because I was one of that also in Libis. Si Pipi talaga kami pinag-speaking in tongues. Inalaman ko sa pananguli na yung pala ang purpose. Talagang mag-speaking in tongues ka dahil yun po ang sign na ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit. So hindi naman po ganun. So ating po may tutunghayan po yung tatlong siyam na gift dito po sa Corinthians. Una, yung pang tinatawag natin gift of revelation, na-discuss na po natin ito, gift of wisdom, knowledge, and discernment. Tapos na po tayo niyan. Ngayon, papasok tayo sa pangalawa, the gift of power, which is the gift of faith, the gift of healing, and miracles. So dito po tayo mag-start kasi ito po yung ating tatalakayan hanggang patapos po natin ito. Siya. Gift of faith. Ang sabi po dito sa ating pong definition, of course, gift of faith may be defined as a special gift wherever the Spirit provides Christians with extraordinary confidence in God's promises. May power. Itong mayroong gift po of faith, talagang pag tumingin sila sa isang halimbawa, nakakita na kayo ng may mga taong may gift of faith, sila may Morris de Lulu, yung kasi maraming katulad kay Winnie, nagkaroon siya ng napakalaking tinatawag na questions among the Christians. Hindi natin sila sa willing names niya. Pero yung bandang huli, nung nakita, nung pumunta sila ng UK, yun yung last niya na pagkandan ng miracle crusade. Pagkatapos noon, wala na si Winnie. Kasi yun, magmula pa lang sa US, hanggang dumating po sa UK, sinusundan na siya kung ito bang kanyang mga ginagawa ay talagang full power of the Holy Spirit. Naalala mo yung nagkumang siya doon sa stage na ginanon niya kinuman tapos yung tao maraming sa malakas na hangin tapos natumba yung mga tao. At that time, he was questioning that. So, sa kanila mo sabi, wala naman tayong kumplito na ano po roon. Magmula noon, hindi na nagkakadag sila ng miracle crusade, especially healing. So, to make, kasi sa this area, meron pa po mga ibang members na from Africa, na mayroon yung kanyang balikat kaya nilagay sa likod na hindi nasasaktan. Ang kanyang kamay, balikat niya ito, walang problema sa kanya. Nakakita na kayo ng tao mo ganun. Ganun. Isaya sa nahuli yun at that time. Yung kanyang pakay, lalagay niya sa likod, makakalakat hindi, yung kanyang kamay, lalagay niya sa likod, balikat, kaya pa rin yung balikat. Pero pag bumalik sa naman, umiksi yung mga kamay. Meron nung isang nahuli. So at that time, ay medyo na-listen yung kanila. Di ko sinasabing walang hindi tayo against doon. Kaso lang, meron nahuli doon na ganong klaseng sitwasyon. Inuulit ko, hindi tayo nanilira ang ministry na ano na yan as per the report. Kaya pagkatapos na noon, wala na silang masyadong kuhan. Pumunta sa meeting sa United Arab Emirates, yung nakaraan, di ba wala silang normal na basic, wala na akong wala na masyado kumbaga. So, once again, we believe that there is a power
doon po sa merong gift of faith. So, inuulit ko, baka magpo-question kayo sinurana, rather di nyo be-allowed to belong to the same faith. So, nagkaroon lang yun ng question. Ngayon, wala na masyadong nagkada ng record to say. So, isa po dito sa meron pong gift of faith. Meron po tayo doon, hindi tayo naninira ng ministry na. That is as per the report lang. Okay po tayo doon, ilan po tayo? Okay. So, isa po din na bibigyan ng Panginoon ng gift of faith sa Old Testament ay si Noah at saka si Abraham. Iba po yung tinatawag na saving faith. Yung faith na ikaw ay naligtas, hindi po yung gift of faith. Separate po yun. Yung iyong faith, ang bawat isa ay mayroon talagang pananampalataya. Kaya nga, pag-ulit mo sa Panginoon, yung saving faith, yun yung pag-accept mo kay Lord, yun yung tinatawag doon na believer's faith. Yung in-accept mo siya. Because for by grace, you have been saved through faith. But po yung spiritual gift of faith, yun po yung mayroong confidence at power siya pag tubing mayroong may sakit na ikukuman niya yun by faith. Kaya yung isang pinag-pray ng Lord Jesus Christ, ang sabi niya, kaya gumaling, naalala mo yung mga tao na hinulog doon sa bubungan, yung lungpo na tao. Sinong may faith doon? Yung nagdala o yung pila? Nagdala. Yung pong pinala roon, hinulog doon, wala siyang pananampalataya. Pero yung apat na nagdala, yun ang kanilang pananampalataya na talagang gumaling siya. Because of those 4 people who work hand in hand. Okay, those 4 are having the gift of faith. Makita po naman natin si Noah, na binigyan siya ng warning to Lord, sabi niya, Noah, I warn you that judgment is coming. So talagang tinapos niya, ilang taon may ginawa ni Noah yung ark? 120 years. Okay? Tapos si Abraham, anong ginawa niya? Bakit tinatawag natin siya that he is the father of faith? Bakit sinasa si Abraham? Called it is the father of faith. Anong significance sa kanyang pananampalataya ni Abraham? Di ba tumayo siya doon sa word o sa down portion of the rock, sa northern part of quiet, na tumayo siya, even saan siya pupunta? Ha? Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Di ba tumayo lang siya, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yet yung kanyang faith sa Panginoon, knowing na yung nagsabi sa kanya ay kanyang Diyos, sumunod siya. At the end, God guided him even to going to Egypt bago siya bumalik sa Canaan. But the time came when promise Isaac come into their life. Yung kung kanyang asawa na si Sarah. At the end, ilang taon si Sarah nung pinanak si Isaac? Ha? 65. Ilan? 80? 90? Si Sarah? Ilang taon si Sarah? Kasi pag-ulipan nito. 65. No? Ha? 85? 85. Okay. That is, tumunod po tayo doon. Eh, sino? Okay, sige lang tayo kay Sarah. So, nakikita ko ng Panginoon, dahil of course yun yung gift kasi yun, baka sabihin mo, paano siya nagkaroon ng gift? Example sa religion. Sige, darating din naman tayo din sa ating pong study nito. Kasi ating pong susunod ng study, ito po sa biyaya ng Panginoon, kung ating pong tayo video, may anong-ibig para sabihin tayo ng tao. Pag pupunta po tayo sa seminar, talagang mag-invest din ng oras, time, pupunta tayo record. Pero sa biyaya po nila, meron yung materials na ito na darating po sa atin. Magpaino lamang po kayo din siguro yung mag-ino po sa akin. At magdala pa po pala kayo ng book o saka pencil. Kasi mahaba-haba ang ating pong pagkakasin. At saka assure po natin sa salita ng Panginoon very useful. So yan lang po yun. Hindi na po siguro tayo masyado pang pupunta doon sa tinatawag na healing sa faith. Kasi ito po ay isa pong napakaganda na maunawaan po natin na yung spirit of gift. Yan po yung power na binigay po sa isa. Hindi yan katulad sa ordinary faith na kung sinasabi. Kasi ito yung magde-develop sa'yo ng confidence in you. Command the things to happen
because of that faith that God has given. Pero iba po yung saving faith na dadaanan po natin yun sa ating pong pag-aaral. Kung yung saving faith, sa yung believer's faith, na madaling sabi yun ng laging terms na ginagamit, kaysa yung gift, spiritual gift of faith. Okay, so number 2, pupunta na po tayo sa gift of healing. Itong gift of healing is the supernatural ability God working to the person and bring physical healing to another person apart from the natural means. Naalala po natin yung si Peter na pumansiya niya yung bulag ay nakakita ang ating Panginoon Jesus. Ganun din yung ginawa niya. At napakadami pa sa buhay po ni Paul. Naalala mo yung si Peter, mayroong handkerchief na dala-dala kanyo. Alala mo yun, mga ganong power na mayroon po si Peter, na madaanan na yung may sakit doon sa panyo. Umagaling, di ba? Alala niyo yun, mga ganong sa handkerchief. Madaiti pala ang kanyang handkerchief. Umagaling may sakit, ano? That is something different, very unusual na pangyayari. Pero si Peter, talagang mayroon siyang gifting ng healing. At ito pong gift of healing na ito, even sa ngayon, mayroon pa talagang kapatiran na siya pag-share at pray sa kapatiran is very unique. Pag-pray po natin na ito pong mga giftings na ito ay mag-practice po natin. Kasi yun yung paalala ni Paul kay Timothy. Maalala ko yung ating unang study. Sabi ni Paul, Tim, remember na ikaw ay may lay hands. Okay? So gawin mo pagpapractice yung pag-share ng Word of God. So napakahalaga po na i-practice po natin yung mga giftings na mayroon po tayo. Especially sa prophecy, sa tinatawag na sa pastors and teachers. Kinakailangan mo talaga magbasa tayo ng Bible. So, pag hindi tayo nagbabasa po ng Bible, hindi natin maiko-quote yung nais ng Holy Spirit kasi hindi rin tayo nang maaral. Kung si Joshua, kinuman ng Panginoon that you should, anong sabi Joshua name? Okay. Okay, Lord. Meditate. So that we'll be able to do what is written on that. Ang sa kasunod po doon, and then pag ginawa po natin yun, magiging mananagumpay, successful tayo at maging prosperous. Yung area na yun, laging tinatanong mo yung spiritual o material. Both po ang application. Kasi si Joshua, nag-lead siya ng buhay doon sa 14 minutes. Okay, let's go to the miracles. Tapos po tayo sa gift of utterance sa gift of healing, of course, miracles. Now, pupunta na po tayo dito sa very controversial gift na ito po yung nagkakatulo sa Corinthians. Ito po ang tinatawag na speaking in tongues. Dito po tayo mag-develop little bit. Ang speaking in tongues po, of course, it is the inspired language. Kung maalala natin doon sa unang lumabas ng speaking in tongues, doon po sa, of course, sa pangyayari ito sa Book of Acts. Pero sa Old Testament, mayroon na pong speaking in tongues. Ilang ang klaseng speaking in tongues na mayroon? 3. Ilang? 3. What are those 3? Angelic. Angelic? Speaking of many language. Speaking of unknown language? And Different language. unknown language or different language? Speaking in tongues. So mayroon pong tatlong uri na tongues na tinutukoy. Dito po sa Acts, yung mayroon po sila sa upper more than 120, yung pong pagbawa na nagsalita sila sa mga language ng buong yung kanilang pinapuntahan. May nagsalita ng Arabo, may nagsalita ng lahat ng mga languages. Ang speaking kasi dito sa Greek words, ito po yung tinatawag na language. So at that time, niloob yun ng Panginoon dahil ang nais ng Panginoon na ma-expose yung kanyang mga salita sa lahat ng tao. Sa lahat na nakikinig doon, napakinggan nila yung speaking of tongues in language sa lahat ng taong naroon. So lahat ng naroon, maski Bisaya, Tagalog, Ilocano, yung lahat po na 120 elders sa Apero, nagsalita po ng kanilang language. Kaya po yung panahon na ito po ay tinatawag po dito ay the day of Pentecost. Buksan po natin, brother, window po sa
Acts chapter 2 verse 11. Pagkukuha lang tayo kasi 11 minutes na lang. Yet, nice ko lang kung kuha po natin itong napakahalaga ko. Ang sabi ko dito sa Acts 2:11, ang sabi ko, praise and Arameans who do hear them speak in our tongues. Ang tongues po dyan, language sa Greek word. Ito yung unang pangyayari na binigay ko yung speaking of language. Ang sabi ko dito, the wonderful works of God. So nakikita ko natin ang ginamit yan ay speaking works of God. Okay? So sa number 1 Corinthians, okay, hold on to that, read it on the slides on the speaking of tongues. Ngayon pupunta po tayo sa 1 Corinthians 14:6. Kaya ano na natin ito kasi ito yung speaking in tongues nito. Pagkatapos pa rin po sa 12:30. So sa 1 Corinthians 14:6, ang sabi po dito, now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit? What I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrines. Si Paul po dito nagpapaliwanag patungkol po sa pagsasalita ng ibang wika. Ano nga naman ang kakapanin? Pakikinabang yun. Kung halimbawa mag-speak ako dito. Example, ibigyan natin ng illustration. According to Paul, ha? Kasi dito kasi sa 1 Corinthians chapter 12, kanya pong ipapaliwanag ng mga giftings. Pagdating po sa chapter 13, pinapaliwanag po ni Paul ang kahalagahan ng speaking in tongues. Pagdating po sa verse 14, nag-order po siya nito kung anong klaseng speaking in tongues. So dahil 14 ito, babalik kayo mamaya sa akin. Ang sabi po niya dito, kung magsasalita ako, sabihin ko, arakasandara ka, barahaya ka, hindi si korokoma. Of course, pag mayroong pumasok na tao doon na hindi ka, sabihin natin, kesa ng kagawin sa ibang church, na hindi naniniwala sa tongues, tulad ng mga conservative, tulad ng mga evangelical or Baptist group, we are all one in faith. So pag sila po makakarinig ng ganyan, babanat agad yan doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 and 9. Punta kayo doon natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 8, 9 to 10. Ito ngayon yung mangyayari. Pag ako nag-speaking in tongues dito sa kalahatan, ganyan, makikinabang ba kayo? Wala. Kasi ito yung sabi ni Paul, mabuti pa, magsalita na lang ako ng ordinary na language para makuha po natin. Makaunawaan po natin. Ito yung sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 and 9. Sabi dito, love never fails, but whatever there are prophecy, they will fade. Tama yung ginamit din, wherever there are tongues, they will cease. Then there is knowledge which will vanish away. For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Naalala po natin, tinukol po natin yung cessationist, yung hindi naniniwala ng tongues. Ito ang ibabanat nila sa iyo. Anong sagot natin? Mag-speaking ka ng speaking in tongues. Sinabi na nga sa next chapter, natin itigil. Pero ang gusto dito, masaan tayo ay, ang kagandahan po dito, kung darating po yung time, ito po ang ating po, but when it means perfect has come. Ang perfect na ito, sa inyo palagay, dumating na, hindi ba? Ha? Present tense ang pagkasabi hindi ba? Has come? O past tense? Okay, kaya darating itong perfect na ito, di ba ito pa ang church exists pa? Na ang purpose ng speaking in tongues nito ay nasa order ay to edify the outside or inside. Of course, in sa church for edification. Kaya ito pong mga tinatawag na ito na pagtatanong, kung meron pong papasok na taga-ibang church, for example, pinakailan ma-define rito, magpuan ng maayos at maipapaliwanag. Para hindi po magkakagulo. Kasi nga yung sabi niya nito, ito yung kanyang pong dinefend. Kahit pa anong speaking in tongues na natin,
Kung wala naman dito ang pag-ibig, yung una po yung love, number 12. Buksan po natin right in sa verse, punta po tayo sa verse 1 to 4. The same chapter, 13. 1 Corinthians. Opo, 13, 1, 2, 3, and 4. Makikita po natin dito kung paano po tayo pinaalalahanan na kung mayroon pong mag-speaking in tongues, so kung mga giftings na ito, 5-6 minutes, ang giftings na ito, makikita po natin kung anong ang mangingibabaw. Okay? Let's do to this time. Tingnan po natin. Ang sabi po dito, though I speak with tongues of man and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Anong emphasize na dito? Love. Kahit pa anong speaking in tongues ko. Kasi ito yung nangyari sa Corinthians. Speaking in tongues kung hindi maghahari ang pag-ibig ng Diyos sa aking kong buhay, hindi makikita sa akin ang tunay na pag-ibig. You think yung kung aking pag-speaking in tongues is fruitful? So ano ngayon ang mahalaga dito? Yung pag-ibig o yung giftings? Lahat. Tatalpakan natin sila. Wala na pinapagawa. Kaya hindi po sa atin nagiging issue o yung mga gifting. Kung sumura, because we are belongs to one universal family. Pero pag nagkagulo na, mula umpisa hanggang pagtatapos puro na ng speaking in tongues, walang interpretation, meron din sa principle, yan kita tayo. Sige, pag tingnan po natin, Brother Ben, dito po sa 1 Corinthians 12:30. At ito pong 5 minutes na ito, ito cross po natin. 3-0. Tingnan po natin na maigi para makapasok po tayo sa ating sinasabi. Ang sabi po dito, do all I have the gift of healing, do all speak with tongues, do all interpret. Okay. Ano po ang tinutukoy ni Paul para po makuha natin ang kanyang nais ibig sabihin? Do I have the gift of healing? Do I have the speak tongues? Do all interpret? Meron kang NIV version na para makuha natin yung ating pinag-usapan dito. Ito na yan. Okay, natalawan natin. Do all I have gift of healing, do all I speak in tongues, do all interpret, but eagerly desire that the greater gift, and know I will show you the most excellent way. 31. Ito yung sa... But eagerly. 31 po yung but eagerly desire. Eagerly desire. And now, I will show you, but eagerly desire the greater gift. Okay, ang ating ko lang po ditong ini-emphasize sa verse po nito, kasi for this reason, anyone speaks in tongues should pray for interpret what it says. Balik po tayo sa 1 Corinthians 14:13. Nagkasunod pala itong 14:13. Pag nag-speaking in tongues, kasi bumalik tayo sa verse 12. Dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 14, verse 13. Pagdating po sa tinatawag na speaking in tongues. Alam ko na nagkaroon ako dito ng na-bypass kayo isang. Tignan mo yung sa verse 19. For this reason, anyone who speaks in the tongue should pray that he may interpret what it says. Ito yung pong nais ni Paul. Pag tayo mag-speaking in tongues, ang desire po dito ni Paul na binibigay na tayo po ay manalangin para yun mismo na Nag-speaking na. tama ba na? Talagang pag ikay nag-speaking in tongues, dapat naroon din yung iyong desire na ma-interpret mo para maliwanagan yung buong
congregation. Sa totoo lang, sa dami nga nung atilan ko rin dati na speaking tongues kasama ng mga kasama. Talagang nahihirapan na siya mismong nag-speaking tongues ay kanyang ma-interpret yung kanyang speaking tongues. Pero dito, mayroon talagang kinuman si Paul na dapat ito ay ma-interpret noon mismo na speaking in tongues. So dito lang si Paul nagbibigay ng instructions para magkaroon po ng tinatawag na orderly sa loob na first of all, ang hindi tayo nagbabawal, wala nang pinagbabawal sa speaking in tongues. Yet ang atin naman pong ninanais na siya mismo nag-speaking in tongues ayon sa salita ng Panginoon, makapag-interpret kung ano yung kanyang huwag kayong matakot. Dahil pag talagang tunay po yung Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng utterance nito ng speaking in tongues, siya rin ang magbibigay ng revelation o papaliwanagan para ma-interpret po yung ating speaking in tongues. Pero mayroon sinasabi sa Bible na pag tayo nag-speaking in tongues, we are not talking to God, not to men, but to God. Okay, let us move on para magkaroon po tayo ng more understanding class. Kaya dito po sa 1 Corinthians 15 at tayo Brother Lim, sorry. Saan yung binigay mo na verse 19, ano? 1 Corinthians 14, 27 to 28. Brother Green, please. Doon po sa 1 Corinthians 14, 27 to 28. Ang sabi ko dito, if anyone speak in tongues, two or at least, at the most three, should speak one at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak himself to God. So very clear ang reminders ko sa atin ng Panginoon Jesus. Kanina, pag nag-speaking in tongues, there's no problem with that. Pray also for the interpretations. So dito, para magkaroon ng order sa loob po ng church, kasi sa kanila, wala nang order sa Corinth at that time. Ang sabi po niya, okay tayo sa okay, na dapat ilang dapat isa, dalawa, or at the most, tatlo. Para magkaroon talaga ng order inside the church. So, yung mayroong mapapasok, hindi po sila, o mayroon na tayong mga Christ, hindi sila confused. Kasi kung bago yung bisita, tapos nag-speaking in tongues, na wala sa order, walang nag-interpret, at sumubra na sa tatlo pati, sigurado magkaroon ng confusion ang mga bago na ating po mga tinatawag ng kapatiran. So, in here, dahil tayo isap na, hindi ko na-define na maganda itong sequence, but i-ano ko na lang ito sa isang sa sermon sa next month, siguro mag-ubay. Nalikan ko itong ko na ito para makuha po natin itong kahalagan at purpose ng Holy Spirit. Dito po tayo magtatapos sa 1 Corinthians chapter 13. Itong buong chapter para atin pong mabigyan ito at malaman. Maiksi lang po ito. 13 verses lamang po ito. At dito po tayo po-close. Any verse yung other words. 1 Corinthians chapter 13 from 1 to 13. Para mapasahan po yung kahalaga. Sa ito po verse 1 hanggang 13. Sa chapter 13. Buong chapter para maating pong mapagyanan. Ang sabi po ay, tingnan po natin para hindi po tayo magkagulo, kumbaga sa paliwanag po dito before. Kung maalala po natin sa chapter 12, we spoke about the gift. Pagdating sa gitna, kanyang pinapakita ang kahalagahan ng pag-ibig in contrast sa giftings. Ang sabi ko dito, if I'm speaking tongues of men and of angels, but have not love, I am only a surrounding good or clanging cymbals.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. Sige po, Brother Edwin. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patience, love is kind, it does not invade, it does not boast, it does not brag, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection has come, the perfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I talked like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part. When I shall know fully, even I am fully known. And now this three remains: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So nakita mo natin, yung pong paliwanag po ni Paul patungkol po dito sa ating pong tinatawag ng mga kapatid na hindi na napalataya na ang mga gifting ay nag-exist. Kanya naman pong ipinapaliwanag dito itong verse nito that now to see what the whole reflection is and mirror. So ito po ay isa pong napakaganda that we should continue to believe na ang giftings ko ay available pa rin sa ngayon. Knowing na ang pag-ibig ko ang siyang nagkahari when we practice the giftings na binigay ko ng Holy Spirit. Therefore, dapat talaga yung pagmamahal ang nag-ahari. Habang meron ng gift of healing, gumaling yung mag-ahari pa rin po yung pag-ibig. Yun po yung pagpapaliwanag po ito. At lahat ng mga giftings na binigay ng Holy Spirit na exist pa ba today? Of course. Talapakan natin si Lord. Ito pong limang gifting po doon sa Ephesians 4:11, yung apostles, evangelists, prophets, pastors, and teachers. Of course, pag sinabi natin apostles, yan po yung pinapadala ng Panginoon tulad kay Paul. Pumunta siya sa Macedonia, Corinth, Galatia, Ephesians, yung sa Rome. Yan po yung number 1 na gawain po na may gift of apostles. Siya magpimitingin, wala pang church dito, wala pang Bible study dito, wala pang gawain dito. That is the gift of apostleship. Ang prophets naman, na-discuss na natin na siya yung magsasabi ng predicting correctly o foretelling yung magsasabi po sa promise ng Panginoong Jesus, yung kanya pong pinapadala sa kanya pong mga tawag. Of course, pag evangelist, ang mayroon pong gift of evangelist, kahit pa nga sa labas ay birthday na, hindi yan namalagay hanggang hindi may share po yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung may gift of evangelist. Alam mo lang yan, kung may isang may katalian, share niya ng Word of God. Of course, yung pastors at teachers, lagi yung ginagamit ng Panginoon to shepherd the church. Matapos ang apostles, evangelists, prophets, saka yung pastors ng teacher. Sila yung susunod na ginagawa natin dito para mag-feed spiritually. So yun po yung doon sa 5 pillars of the church sa Ephesians. So clear po tayo doon. Dito lang sa gifting sa talagang maraming question na na-receive po si Paul. Before we close, ano yung tatlong we should not be ignorant kasi lalabas ito sa exam natin. Una, ano yun? We should not be ignorant about the Israelites. Ano ba ginawa nila? They reject. They don't believe that Jesus was the Messiah. Number 2, don't say Thessalonians chapter 1 verse 4. End times. Okay. The second coming of the Lord. Yung po yung dalawa, kahit magkabaliktad, okay na yung tama po yun.
End times talking about the pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. And number 3 about the spiritual giftings. Hindi po dapat tayo magkakagulo kung dating niya. Always put the center. Anong lagay sa center? Pag meron po mga kapatid natin yung speaking in tongues, huwag lang salvation. Pag kinunik nila yun na ang speaking in tongues, hindi ka water baptized and you are not saved, doon tayo po. Yan po ay wala sa scripture. Pero pag may mga gift, they so gift kasi gift din, so gift from the Holy Spirit. Pero pag ikunik po yun sa salvation, pupupo tayo naman. Wala po yun sa Bible. Clear po tayo naman? Pag kinukunik po yung pag-baptize ng Holy Spirit, then you are not saved, then hindi ka nag-speaking in tongues, hindi po yun sa Holy Scripture. Turo lang po yun ang tao. Clear po tayo naman? Palakpakan po natin si God. Mayroon pa po bang ibang ano? Mayroon pang ibang sumunod. Yung kung Christmas exchange gifts sa 27 ay Private nito naman. ano? Oo. 26 yung decoration. 26 yung decoration. 26. Tama. Nakalimutan ko po yung ating pong exchange gift sa 27 ay price range from 2 billion to 5 billion. Okay? Tapos, nananawagan po kami in the absence po ni Sister Kitty. Siya po yung ating deaconess ushering and decoration. Ngayon wala po siya, so nananawagan po kami most especially sa ating men's ministry. Supportan po natin ang ating decoration team sa 26 gabi. Mag-decorate po tayo dito at susuporta din po yung ating mga young adults ministry and women's ministry din po. So sama-sama po tayo mag-decorate para po maging masaya ang ambience ng ating Christmas fellowship sa 27. Ang susunod natin. Retro po. Kompleto na po ba yung anong tawag na? Retro. Meron po ako yung alam, yung pala ka nang bibili. Wala pa. Kahit ano na. May wig na. May wig na, pero wala ka sa pakirang house. Ilang Sabado na lang, bukas. Isang sapat. Sige po, I think ang polling charts po sa araw na ito ay taga-group 1. Sa susunod, January 3, group 2. Kasi sa 27, meron po tayo pinatawag na bata. At sa date 7-10, January 10 na yung group 3. Palimutin sa group. Sige po tayo natin ito na yung pangating group. Bigyan natin yung bigay sa palangkat para kay Lord. Lord, thank you so much, Lord. We acknowledge, Lord, na ito pong gift, Lord, but thanks is a very broad, Panginoon. Kaya nga po nagkaroon ng mga pagkatilis, pagtatalo-talo patungkol sa ganitong area. But we thank you, Lord, because you are a God of order. You set a very good example, Panginoon, through Paul na yung binigay ng wisdom. Yes, continue to pray that one day we're gonna discuss this matter once again in the way, Lord, ang yung kalooban. So, in detail, Panginoon, especially for how you start the gift forward with the center of whatever giftings we have so that we could continue, Lord, to practice the giftings through the Holy Spirit in the way, Lord, ang yung pag-ibig ang siya nasa center in everything that we do and we go back sa amin. Let us continue to worship the Lord for singing. Hallelujah. Tignan mo natin yung kanyang katapatan na isa. Bless the name of God. Habang wala kami nang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako
susulang biyaya mo. Salamat sa'yo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kapal, at wagas mo pagsilan. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Iyabang ko ako sa aking ibigin ko ako dahil kayang tuklasan lahat ko ako sa aking kailangan. Ibigin ko ako dahil kayang tuklasan. O Diyos ng katarungan at kawiran kahit minsan di na mahingan ang kamagdalan ng pagkatiran. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya, O Diyos ng katarungan at kawiran na kahit minsan di na mahingan ang kabanalan kang walatiran. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Patuloy po Panginoon na kami pasasalamat sa iyong tunay na Panginoon na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ikaw rin po Panginoon ang nakakaalam, nakakasukat Panginoon, maging sa bawat isa sa amin. Nagtunay ka Panginoon, although we are not worthy, but you made all these things possible. Dahil po Panginoon sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. We thank you for that faith, Lord. We thank you for that grace that you have given to us, Lord Jesus. At sa oras nito kami patuloy na makalapit sa inyo, Panginoon Jesus, dahil po sa katuwiran ng mga anak sa Jesus na sa pagkakas. Salamat din po sa pagpapatawa ninyo sa bawat pagkakasala. As you did us today by your word, Lord, whatever things that we had done before, you have granted us, Lord, we explain that for us it seems impossible, but in you all things are possible. If we nais, Panginoon, na kami patuloy lang, Panginoon, na magtatrasto sa inyo sa lahat po ng bagay. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa panibagong kalakasan namin ng aming Panginoon kung kayo mag-faithful, kung kami magtatras naman sa inyo. Sa lahat, Panginoon, na nasubukan o na ginawa ninyo maging sa mga aming tinatawag na clouds of witnesses. Lord God, ito po'y kanilang naranasan. Yan iyong binigay, Panginoon, ng isang katunayan na ikaw ang Diyos na tapat at kumakabay sa pamamagitan sa atin. Sa pagkakataon ito, Panginoon, namin kung patuloy kami nagkatiwala naman sa inyo ang aming pong kinakaharap for this week. Lord, have your way,
patuloy pa rin ng mga maging naman ang aming gagawin sa inyo na namin pinagkatiwala. Because we know na ang aming mga steps, O Lord, that's your promise, that the steps of the righteous is always guided by the Lord. Ang righteousness na ito hindi sa aming kagagawan, but that righteousness that have been imputed to us, O Lord God. Kami patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pong provision po sa amin, kayo po aming tinanggap bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Ang iba sa amin, Lord God, aming tinataas po sa inyo po ang mga planong meron kami for this week, sa aming mga trabaho, sa aming mga family, sa aming mga kalusugan, sa aming relationship. Lord, we continue to entrust on you. Everything, Lord, have your way. Iyon po Panginoong pangunahan, Panginoon, mga desisyon namin gagawin. We lay down before you. O Lord God, ano mga pangailangan namin, we continue to entrust on you na kayo ang mag-provide sa kalatahan. Mabigay sa amin ng mainam na kalusugan. Lord, we continue to pray for the miracles that comes from you. And mga miracles, Panginoon, in all aspects of our life. Whether it is financial, whether it is physical, and most especially, Lord, for the spiritual realm that we are always praying for, Lord God. Na kami patuloy, Panginoon, na ma-akin, Lord, ang sabi that we are not lived by bread alone, but in every word that comes out of your mouth. So we thank you, Panginoon, sa kalusugan spiritually, na ano po patuloy kong pinagkatiwala sa inyo, because that's your promise for us, O Lord, in Luke 11:13, that even if we ask the Holy Spirit, Lord God, you are ready to give us in order for us, Lord, to be empowered by the Holy Spirit and continue to do the things it is according to you. Salamat po ng marami, Panginoon, dahil na pong pinatras sa inyo ang kalahatan, maging lahat ng Bible studies, lahat, Panginoon, ng programs sa church sa inyo, Lord God, ang lahat po, Panginoon, ng mga gawain, Lord, kayo na po ang patuloy na mamuna sa lahat ng ministries na ito, Panginoon Jesus. Sa iba naming kapatiran na nasa bakasyon, Lord God, kayo na po ang bless na nila sa buhay ng Brother Vic, Sister Jis, Happy Room, sa iba pa namin mga kapatiran, Lord, na hindi namin nakasama for some reason today. Kayo na po magpaabot sa kanila, Panginoon, ng iyong grace is lagi po, Panginoon, sa pagsasabi. So Lord, we trust on you this day. Have your way. Let's ask this in the direction of what's happening in Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the precious God, the Holy Spirit, rest and abides in us now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, Lord God. Sige po, isa pang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Isa pa pong awit para sa ating Panginoon. Amen!
Amen.